Ang binatilyong ito ay si Shen Juan. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadya niyang nalaman na ang kanyang tiyuhin, dahil sa sugal at pagkalugi, ay hindi makabayad ng upa. Sa ilalim ng panggigipit ng may-ari ng paupahan, pumirma si Shen Juan sa isang imposibleng kontrata. Sa loob ng isang buwan, kailangan niyang ibalik sa matandang iyon ang doble ng upa. Dahil sa pagganyak na huwag hayaang mamuhay ang kanyang pamilya sa ilalim ng tulay, araw at gabi siyang nag-iisip tungkol sa kung paano maghanap ng paraan. Nagkataon at nakakagulat, nalaman ng babaeng nagngangalang Lin Yujing, nakaklase ni Shen Juan, ang tungkol dito. Dahil ipinanganak siya sa isang pamilya ng negosyante, ang bagay na ito ay napakadali para sa kanya. Pumayag siyang tulungan si Shen Juan sa kasong ito at bilang kapalit, makakakuha siya ng 5% ng buwanang benta. Sa gitna ng matinding pangangailangan, agad siyang pumayag sa alok ng babae. Mula rito nagsimula ang mga pagsubok para sa dalawang magkasintahan. Sa isang araw ng malakas na ulan at hangin, nagtagpo ang ating bida at bidang babae. Gayunpaman, sa isang tingin pa lamang, makikita na ang kanilang kapalaran ay ganap na magkasalungan. Ang bidang babae ay isang dalaga mula sa isang mayaman na pamilya, hindi nababasa ng ulan at hindi naaabot ng araw dahil nakasakay siya sa kotse. Samantala, ang bida ay napakahirap na kahit sa ganoong kalakas na ulan ay wala siyang kapote. Nang harangan ng super ng kotse ng pamilya ng bidang babae ang sasakyan niya, handa ang bida na magmaneho ng palikuliko at agawin ang unahan ng kotse. Lumipat si Lin Yujing dito upang manirahan kasama ang kanyang ama at madrasta. Bagamat si madrasta, mahal na mahal niya si Yujing at hindi siya tulad ng mga masasamang madrasta sa mga kwento. Ngunit gaano man siya magsikap, hindi masyadong gusto ni Yujing ang madrasta. Matapos ipakita ang kanyang saloobin, umalis siya sa hapagkainan, habang si Shen Juan naman ay kararating lang mula sa pagde-deliver. Dahil sa kahirapan ng buhay, kailangan ni Shen Juan manirahan sa isang luma, masikip at sira-sirang bahay. Araw-araw, kailangan niyang gawin ang lahat ng uri ng trabaho para lang mabuhay. Nagsisikap siyang magtrabaho ng ganoon dahil ang kanyang miyembro ng pamilya ay naghihingalo sa silid ng ospital, naghihintay sa bayad mula sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, ipinahayag ng ama ni Yujing ang kanyang hindi pagkagusto sa kanyang anak na babae. Binalaan niya ito na huwag magpakita ng pagkasuklam sa madrasta. Gayunpaman, malaki na si Yujing at mayroon siyang sariling opinyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang naputol ng ama ang pilak na bracelet ni Yujing. Ito ang nag-iisang regalo na iniwan ng kanyang ina bago siya lumisan. Bukod sa madrasta, narito rin ang anak ng madrasta sa naunang asawa nito. Kinaumagahan, maingat na sinundan ni Yujing ang ibinigay na address patungo sa isang tindahan ng pag-aayos ng alahas. Sino ang mag-aakala na ito rin pala ang bahay ni Shen Juan? Pagdating pa lang niya, natakot na si Yujing sa mga masungit na tingin ng mga lalaki. Sinubukan ng isa sa kanila na kumbinsihin siyang manatili bilang customer. Bagamat nagsumikap siya, hindi ito gaanong epektibo. Sa sandaling iyon, nakita ni Yujing si Shen Juan. Pagkakita pa lang niya, nakilala niya na siya ang lalaking pumutol sa unahan ng kotse ng kanyang ama kahapon. Sa pagkakataong ito, pumunta si Yujing dito para hilingin kay Shen Juan na tulungan siyang ayusin ang naputol niyang pulseras. Habang naghihintay, napunta ang atensyon ni Yujing sa isang panulat na may sira na ang dulo. Mukhang medyo luma ito. Nang makita ng isa sa mga naroon si Yujing na hawak ang panulat, nataranta siya at nabitawan ang pulseras. Ang pulseras na buo noon ay nahati na ngayon sa dalawa. Nang makita si Yujing na humihingi ng bayad, isa pang lalaki ang nagmungkahi sa kanya ng isang mas magandang modelo ng pulseras. Aba, hello, nagpapagawa siya ng pulseras. Maganda si Yujing ngunit hindi siya tanga. Sinaway niya sila sa kanilang iligal at magulong negosyo at sa pangangahas nilang humingi pa ng dagdag na pera. Sa pagkakataong ito, si Shen Juan mismo ang nanguna upang ayusin ang pulseras ni Yujing dahil mukha itong napakadetalyado. Sa labas, isang grupo ng mga lalaki ang dumating at gumawa ng gulo. Humingi sila ng bayad kina Shen Juan at sa kanyang mga kasamahan dahil may sumira raw ng kanilang sasakyan. Kalmadong humingi si Shen Juan ng kabayaran mula sa kanila dahil sinira nila ang paso ng bulaklak sa bahay niya. Agad na nag-away ang dalawang panig at nagsimulang makipag-upakan. Bago lumabas para makipag-away, ikinulong ng lalaking mahaba ang buhok si Yujing sa loob sa pamamagitan ng pag-lock ng pinto. Habang abala sa panonood, biglang tumunog ang telepono ni Yujing. Agad siyang tumakas sa likod bahay. Pagbalik ni Shen Juan at ng kanyang mga kasamahan, wala na si Yujing. Nawawala na rin ang antigong fountain pen. Ang natitira na lang ay isang note. Napakahalaga para sa kanya ang pulseras, kaya pansamantala niyang kinuha ang antigong panulat bilang patingnan. Kapag nakuha na niya ang pulseras, babalik siya upang ibalik ang panulat. Nagmadali si Yujing dahil gusto niyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit pagdating niya, wala na ang kanyang ina. Nakita ni Tatay Yujing ito at lalo siyang nagalit. Bilang isang ina, nagawa pa niyang iwan ang kanyang anak. Bago umalis, siya pa ang gumawa ng lahat ng enrollment procedure para kay Yujing. Iniwan niya si Yujing dito upang pumunta sa isang bagong buhay. Mula ngayon, kailangang manirahan ni Yujing kasama ang kanyang ama at madrasta. Ito ay isang napakalaking pagkabigla sa emosyon para sa dalaga. Galit na nagtaksi si Yujing papunta sa paliparan. Habang naglalakbay, patuloy siyang tumatawag sa kanyang ina. Sinisisi ito kung bakit siya niloko sa lungsod na ito. Ngunit humingi lang ng paumanhin ang ina at nangakong babalikan siya kapag maayos na ang lahat. Hindi na hinintay ang sagot ni Yujing, agad siyang nag-disconnect. Nang gabing iyon, nakaupo si Yujing na tulala sa isang convenience store. Sa sandaling iyon, nakita siya ng bully na gumawa ng gulo
gulo sa tindahan ni Shen Juan kaninang umaga. Nakita niya si Yujing at nagbalak na gumanti. Mabuti na lang at dumating si Shen Juan sa tamang oras at tinakot ang lalaki hanggang sa tumakbo ito palayo. Ngunit tinukso din siya ni Shen Juan na pumunta sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang boss at mga kasamahan. Gayunpaman, hindi natakot si Shen Juan. Mag-isa siyang handang bubugin ang mga goons na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kasamahan ni Shen Juan sa tamang oras upang tulungan siyang talunin ang mga ito. Sa grocery store, nangako si Shen Juan na aayusin niya ang pulseras at ipapadala ito sa address ng bahay niya. Maingat din siyang nagbigay sa kanya ng isang karton ng gatas na nagpahanga sa dalaga. Kinaumagahan, pumasok si Yujing sa kanyang bagong paaralan. Personal siyang inilibot ng guro upang mag-ikot sa paaralan. Ngunit medyo naiinis si Yujing nang maitalaga siya sa pinakamalikot na klase sa paaralan. Dito, nakita niyang muli si Shen Juan. Isa rin siyang bagong estudyante sa klase. Matapos ipakilala ni Guro Liu kay Yujing ang mga kaklase, tiwala siyang umupo sa tabi ni Shen Juan. Nagkataon na si Iyang, ang lalaking may mahabang buhok sa simula ng pelikula, ay nag-aaral din sa klaseng ito. Sa una nilang pagkikita, hiningi agad ni Iyang kay Yujing ang kanyang mahalagang panulat, ngunit huwag na siyang umasa. Nakita silang nagtatalo ni Shen Juan at nagkunwaring walang pakialam at naunang umalis para kumain. Sa sandaling iyon, ibinahagi ng kanyang kaibigan sa itaas ng mesa ang isang mahalagang balita kay Yujing. Dahil si Shen Juan ay isang repeater, mahirap siyang lapitan. Pagkatapos, dinala niya si Yujing sa kantina at ipinakilala sa kanya ang maraming masasarap na pagkain upang hindi na siya mailang. Pagkatapos, maluwag pa niyang inalok si Yujing ng tanghalian. Sa salita, sinabi niyang balewala ang pagkain. Ngunit sa kamay naman ay mabilis siyang nagsusulat ng utang. Aba, bakit? Dito, nasaksihan ni Yujing ang isang eksena ng bullying. Ang nambubuli ay si Guxia, isang maganda ngunit mayabang na dalaga mula sa mayamang pamilya. Ang binubuli na kaibigan ay si Ruli, isang estudyanteng lumipat mula sa probinsya. Si Ruli ay napakaduwag, ngunit kung pag-uusapan ang pagiging pasaway, si Shen Juan ang pangalawa at walang sinuman ang magtatangkang maging una. Minsan nang binugbog ni Shen Juan ang kanyang kaklase hanggang sa ma-ospital ito, at hanggang ngayon ay wala pa rin. Pagbalik sa klase, hindi nakalimutan ng kaibigang lalaki na paalalahanan si Yujing na lumayo ng kaunti kay Shen Juan. Kaya naman, agad siyang lumapit at kinausap si Shen Juan. Kinaumagahan, bago pumasok sa klase, nakasalubong ni Yujing ang anak ng kanyang madrasta. Nagpakita ng pagka-emosyonal at cold na saloobin ang binata, ngunit hindi siya nanalo sa matalas na dila ni Yujing. Pagkatapos, umakyat si Yujing sa rooftop para tawagan ang kanyang ama upang humingi ng pahintulot na manirahan sa dormitory para sa mas madaling pag-aaral. Ngunit mariing tumanggi ang ama. Sa sandaling iyon, dinala ni Guxia at ng kanyang mga kaibigan si Rui sa rooftop upang magsimulang mangbuli. Dahil sa pagkasuklam, humarap si Yujing at nakipagtalo sa dalawang kaibigan. Pinanood ni Shen Juan mula sa itaas at nakita niyang cool ang ginawa ni Yujing. Confident pa niyang ginamit ang pangalan ni Shen Juan, ang school bully na katabi niya, upang takutin ang mga kaibigan at umalis ng malamig. Sa sandaling ito, nagpakita rin si Shen Juan at nagdulot ng matinding takot sa dalawang kaibigan. Tumakbo si Ruli at nagpasalamat kay Yujing dahil tinulungan niya itong makaalis sa gulo. Sa class ng araw na iyon, hinati ng guro ang mga estudyante sa dalawang tao bawat grupo para sa sit-ups. Lahat ay may kapareha, tanging si Yujing lang ang walang kalaro. Napakainis, balak sanang tulungan ni Ruli, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapareha. Si Yujing, na matalino, ay kumuha na lang ng 2 dumbbells para ipitin ang kanyang mga paa at gumawa ng sit-ups ng mag-isa. Pag-uwi, muli siyang nakaranas ng pagkainis mula sa anak ng kanyang madrasta. Ngunit nanatili siyang kalmado at nagpakita ng lubos na paggalang. Dahil alam niya na siya ay nakikitira lang sa bahay na iyon. Kinabukasan sa klase, ibinalik ni Yujing ang fountain pen kay Shen Juan kasama ng ilang accessories na pinabili niya sa kanyang kaibigan. Mukhang si Yujing ay isang taong may paninindigan. Umalis si Shen Juan at sinimulang buuin ang fountain pen na iyon. Sa wakas ay nakumpleto ito at nagpasaya sa kanya. Kinabukasan, magkasamang naghatid si Ming Xiu at Yujing sa paliparan sa kanilang mga magulang para sa isang mahabang business trip. Inutusan ng mga magulang ang dalawang magkapatid na mag-ingat sa isa sa bahay. Ngunit ang kuya ay ibinaba si Yujing sa gitna ng daan at iniwan siya sa tabi ng bus. Naglalakad si Yujing pauwi nang biglang umulan. Napilitan siyang sumilong sa isang convenience store. Sa pagkakataong ito, nakita niyang muli si Shen Juan na may dalang pusa at sumilong din sa ulan. Inanyayahan ni Shen Juan si Yujing na dumaan muna sa bahay niya para kunin ang pulseras. Tumakbo silang dalawa papunta sa bahay ni Shen Juan habang umuulan pa rin. Ipinakita niya sa dalaga ang pulseras na inayos niya na parang bago na mula sa luma. Tuwang-tuwa si Yujing nang makita ito. Nakita niyang yakap at hinahaplos ni Shen Juan ang pusa na nagparamdam kay Yujing na napakainit ng kalooban ng binata, hindi gaya ng malamig niyang panlabas. Sa sandaling ito, bumalik ang dalawang kaibigan na may dalang maraming pagkain upang ipagdiwang ang pagiging neuter ng pusa. Inalok din ng mga kaibigan si Yujing na manatili at kumain ng hotpot kaya masaya siyang sumama at nag-enjoy. Sabay-sabay silang nagkwentuhan ng marami. Dahil alam nila ang sitwasyon, nauna nang lumabas ang dalawang kaibigan upang bigyan ng pribadong espasyo sina Yujing at Shen Juan. Bumalik si Shen Juan pagkatapos hulihin ang pusa at nakita niyang mahimbing nang natutulog si Yujing. Maingat siyang nagkumot at pinagmasdan ang kagandahan nito. Dahil sa malapit na interaksyon na iyon, naramdaman ni Yujing na hindi rin pala malamig si Shen Juan tulad ng panlabas niyang hitsura. Pagkatapos, nag-away ang nakatatandang kapatid ni Shen Juan sa broker tungkol sa pag-upa ng bahay at bigla ang pagtataas ng presyo. Balak niyang paalisin ang pamilya ni Shen Juan at paupahan sa ibang babae. Mabilis na tumakbo si Yujing at nakipagtulungan kay Shen Juan, sinasabing puno ng multo at daga ang bahay.
Tinakot niya ang babae hanggang sa mabilis itong tumakbo palayo. Galit na galit ang broker pero wala siyang nagawa. Ipinakita rin ni Shen Juan ang kontrata sa pag-upa para hindi na mag-isip ang lalaki at paupahan na lang sila ng mas matagal. Pauwi, naaalala ni Eugene ang sinabi ng kanyang ama, kaya dumaan siya sa butika at bumili ng gamot para kay Mingxiu. Pag-uwi, sinalubong siya ng magaspang na saloobin ng kuya. Ngunit kalmado pa rin si Eugene at pinayuhan siyang uminom ng gamot ng maayos. Ang kilos na ito ay nagulat kay Mingxiu. Dahil sa pagiging mali niya, kinabukasan bago umalis, maingat na nag-iwan si Mingxiu ng note kasama ang house key para kay Eugene. Sa klase, dahil sa pagiging abala sa telepono at hindi nag-aaral, kinumpiska ng guro ang mga telepono ng tatlong estudyanteng ito at hiniling na pumunta sila sa opisina pagkatapos ng klase. Pinagalitan ng guro ang tatlong estudyante at pagkatapos ay ibinalik ang mga telepono. Hiniling niya sa kanila na sumulat ng isang sulat ng paghingi ng tawad at isumite ito sa kanya. Matapos mahanap ang paraan upang madagdagan ang benta ng tindahan ng pilak, nagpulong ang grupo upang piliin ang pinakaangkop na disenyo ng pilak. Humiram pa sila ng mga mesa at upuan sa kapitbahay upang mas maging madali ang pagtanggap ng mga customer. Magpo-post si Eugene sa social media. Samantala, aktibong gumawa si Shen Juan ng maraming bagong disenyo ng pilak. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na rin ang online na pag-aanunsyo ng tindahan. Ngayon, kailangan na lang maghintay ng mga customer para mag-check out. Kinabukasan, nagsimulang tumanggap ng mga customer ang tindahan para mag-experience at napakarami ng dumating. May isang magkasintahan na gustong bilhin ang nakadisplay na pilak ni Shen Juan, ngunit hindi siya pumayag. Kaya, nagalit ang lalaki at nagtataas ng boses. Nagbalak silang mag-away. Mabuti na lang at dumating sina Eugene at ang mga kaibigan upang awatin sila kung hindi ay lalaki ang gulo. Pagsapit ng gabi, nang bilangin ang kita sa araw na iyon, nalugi ang buong grupo. Lahat ng online order ay nakansela, kaya nalungkot silang lahat. May magkaibang pananaw sina Eugene at Shen Juan, kaya hindi sila nagkasundo. Kaya, naghiwalay na sila ng landas at nagtapos ang kanilang pagtutulungan. Kinabukasan sa klase, nagplano si Iyang ng isang sales strategy sa night market. Ngunit mukhang hindi ito praktikal. Nagpakita naman si Eugene ng kawalan ng interes sa negosyo. Sa sandaling ito, sinabi ng kaibigan ni Shen Juan ang isang bagay kay Eugene. 3 araw at 3 gabi nang gising si Shen Juan para ayusin ang pulseras ni Eugene. Seryoso siya sa kanyang trabaho, hindi tulad ng iniisip ni Eugene. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit pinahahalagahan niya at hindi ibinebenta ang mga item sa display cabinet. Napagtanto niya ang dedikasyon na iyon, kaya nagsulat si Eugene ng isang kaakit-akit na description ng produkto sa sales page. Muling nagsama-sama ang grupo. At sa pagkakataong ito, si Shen Juan mismo ang gumawa ng maraming magagandang disenyo ng produkto. Humingi rin siya ng paumanhin at nagpasalamat kay Eugene sa masigasig na pagtulong sa negosyong ito. Kinaumagahan, naging epektibo ang post ni Eugene at nagsimulang tumanggap ang tindahan ng maraming quality customers para sa experience. Sa pagtatapos ng araw, naabot ng kita ang pinakamataas at naresolba na ng grupo ang issue sa upa sa broker. Hindi rin nakalimutan ni Eugene na humingi ng 5% ng kita ayon sa kanilang kasunduan. Habang nagkakasayahan, dumating si Guro Liu upang pagalitan sila. Puro walang kabuluhang bagay daw ang ginagawa ng grupo. Malapit na ang exam ngunit hindi sila nag-aaral. Pinahinto niya ang lahat ng gawain at pinauwi na ang lahat. Gusto lang ni Guro Liu ang makabubuti kay Shen Juan. Nag-aalala siya na labis itong nagtatrabaho kaya hindi na makapag-focus sa pag-aaral. Pinayuhan niya si Shen Juan na makinig at mag-focus sa nalalapit na exam kinaumagahan. Nagulat si Eugene sa saloobin ni Kuya Mingxiu. Mukhang mas naging maganda ang impresyon ni Mingxiu kay Eugene. Pagdating sa paaralan, napansin ni Eugene na kakaiba si Iyang ngayon dahil nakabalot siya parang ninja. Tinawag siya ng guro sa harap at pinatanggal ang mask niya at nakita ang 5-finger marks sa mukha. Lumalabas na sa halip na mag-aral sa bahay. Abala ang lalaking ito sa pagla-livestream at pagiging rapper. Kaya di nahuli siya ng kanyang ama at binugbog ng husto. Balita na may gaganaping scholarship exam sa paaralan. Nang makita ang performance record ni Lin Eugene, naging lubos siyang tiwala. Dahil sa score na ito, kailangan lang niyang magsikap ng kaunti para malampasan ito. Nais din niyang magsikap si Shen Juan kasama niya dahil magkatabi sila sa upuan. Bukod pa rito, nangako si Lin Eugene kay Guro Liu na susundan niya si Shen Juan ng malapitan para tulungan siyang bumuti sa pag-aaral. Nais din ng kaibigan niyang si Iyang na magpaturo kay Lin Eugene upang makakuha ng magandang resulta. Kung hindi, puputulin ng kanyang ama ang allowance niya. Nang gabing iyon, tinuruan silang dalawa ni Lin Eugene. Ngunit itong dalawang Diyos na ito ay puro tulog lang. Walang naalala ni isa sa kanila sa formula. Si Lin Eugene ay naiinis at ayaw nang magsalita. Nagdala ang kaibigan niyang si Songna ng maraming pagkain upang magpalakas. Kumakain sila nang mawalan ng kuryente kaya di kailangan nilang ayusin. Nakita ni Shen Juan na bukas ang linya ng kuryente at inayos niya agad ito. Kinabukasan, nahuli na namang pumasok si Shen Juan sa klase ng guro sa pisika. Pinagalitan siya ng guro at pinabalik sa kanyang upuan. Hindi nakikinig si Shen Juan kaya tinawag siya ng guro upang sagutin ang tanong. Sa kabutihang palad, inabot ni Lin Eugene ang sagot kay Shen Juan at nasagot niya ang tanong. Ngunit galit pa rin ang guro. Pagkatapos, tinawag ni Guro Liu ang dalawa sa opisina upang paalalahanan.
tahanan. Ipinagkatiwala rin niya si Shen Juan kay Lin Yujing upang tulungan siyang makakuha ng pinakamataas na resulta sa darating na pagsusulit. Napakabilis dumating ng araw ng pagsusulit. Abalang-abala ang mga mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong habang si Shen Juan naman ay nakaupo lang at pinaikot ang kanyang panulat. Inabot pa siya ng antok hanggang sa huling sandali. Bukod pa rito, kusa pa si Shen Juan na magpasa ng papel ng una. Si Lin Yujing ay naiinis talaga. Paglabas ng silid-aralan, hindi niya tinigilan si Shen Juan sa pagsisermon dahil sa hindi nito pag-aaral para matapos ang pagsusulit. Kinabukasan, inihayag ng paaralan ang resulta ng pagsusulit. Labis na nasiyahan si Lin Yujing sa kanyang ranggo. Mas masaya pa si Iyang dahil nakapasok siya sa top 300 at nakapasa sa pagsusulit na iyon. Kaya hindi puputulin ng kanyang ama ang kanyang allowance. Nang turno na ni Shen Juan, mas nakakagulat pa. Nakapasok siya sa top 1-0 ng paaralan. Hindi makapaniwala si Lin Yujing sa kanyang mga mata. Nagbigay siguro Liu ng mga papuri dahil ang resulta ng pagsusulit ay lumampas sa inaasahan niya. Lalo na kay Shen Juan nang makapasok siya sa top 1-0 ng paaralan. Galit pa rin si Lin Yujing dahil nalampasan siya ni Shen Juan. Hindi niya inakala na isa siyang henyo na nagkukunwaring tanga. Kinabukasan sa klase, dahil nakita ni Shen Juan na galit pa rin si Lin Yujing, kusa siyang humingi ng tawad. Tinanong pa ng kaibigan niya sa itaas ng upuan si Shen Juan tungkol sa paraan ng pagsagot sa huling tanong dahil siya lang sa buong paaralan ang nakagawa niyon. Habang pinapanood niya si Shen Juan na nagpapaliwanag, lalong humanga si Lin Yujing. Pagkatapos, tinawag silang dalawa sa opisina upang kausapin ni Guro Liu tungkol sa scholarship. Sa taong ito, isa lang ang pwesto sa bawat klase kaya ang tanging paraan ay pareho silang sumulat ng aplikasyon. Kung sino ang aprubahan ng paaralan, siya ang makikinabang. Nakakainis talaga. Alam niyang mapupunta kay Shen Juan ang scholarship kaya nagpanggap si Lin Yujing na mahirap sila sa probinsya at kailangan niyang magpakain ng baboy. Umaasang bibigyan siya nito. Ngunit nahuli siya ni Shen Juan kaya ginahiya siya at umalis na lang. Pag-uwi, nakita rin ni Lin Yujing ang isang kaibigan mula sa probinsya na nagngangalang Luyaw. Kakalipat lang din niya sa lungsod upang manirahan. Pagkatapos, nag-inom sila ng milk tea at nagkwentuhan. Si Luyaw ang kaibigan na hiniling ni Lin Yujing na bilhan siya ng accessory para sa fountain pen ni Shen Juan. Nag-aalala rin ang kaibigan na ito para kay Lin Yujing. Nag-aalala siyang maapi si Lin Yujing dahil lumipat siya sa isang bagong kapaligiran. Kinabukasan, inihayag ni Guro Liu na naaprubahan na ang scholarship ni Lin Yujing at ibinigay ni Shen Juan ang scholarship na iyon para sa kanya. Agad siyang pumunta sa dormitoryo para mag-apply bilang boarder. Ngunit ang aplikasyon ay nangangailangan ng lagda ng magulang upang maaprubahan. Nang gabing iyon, nag-alinlangan si Lin Yujing tungkol sa aplikasyon. Humingi siya ng tulong kay Mingsu, ngunit tumanggi ito agad dahil wala siyang otoridad. Sinabi niya na kailangan niyang magpaalam sa kanyang ama. Ngunit kung kaya ni Lin Yujing na magpaalam, hindi na sana siya humingi ng tulong kay Mingsu. Kinabukasan sa klase, walang tigil ang pasasalamat ni Lin Yujing kay Shen Juan sa pagbibigay sa kanya ng scholarship. Nagkaayos sila at naging masaya ulit. Sa pagkakataong ito, humingi ng pabor si Lin Yujing sa kaibigan na magpanggap na tatay niya at lagdaan ang aplikasyon sa dormitoryo, ngunit nag-aalangan si Shen Juan. Pagkatapos, ipinahayag ni Guxia na magkakaroon ng sports festival laban sa Puhua High School, kaya kailangan ng mga estudyante na sumali. Nang banggitin ang pangalang Luyaw, naging interesado agad si Shen Juan na sumali, dahil ang kaibigang si Luyaw na iyon ay matalik na kaibigan ni Lin Yujing. Dumalaw si Luyaw sa paaralan ni Lin Yujing at nais niyang maglibot upang makita ang sitwasyon. Pumasok si Lin Yujing sa silid-aralan, humiram ng uniforme kay Yang at nag-iwan ng isang mensahe. Ibinigay niya kay Luyaw ang uniforme ni Yang upang madali siyang makahalo sa paaralan. Nang matuklasan ni Iyang at Shen Juan, nilapitan nila agad ang kakaibang estudyanteng si Luyaw. Nag-away ang dalawang panig sandali at nagbigay ng hamon. Sa nalalapit na sports festival, malalaman ang mananalo. Pagkatapos, dumating si Guro Liu sa klase upang hikayatin ang mga estudyante na lumahok sa sports festival. Nagparehistro si Shen Juan na kumatawan sa klase sa 3,000 Metro Men's Race para astig. Nagulat ang kaibigang si Songnan nang sumali si Shen Juan sa mga ganoong bagay. Alam niyang para kay Lin Yujing kaya ginawa iyon ni Shen Juan. Natanggap din ni Lin Yujing ang aplikasyon para sa boarding na ipinalagda niya kay Shen Juan. Pag-uwi, pinaghandaan siya ng kanyang kuya na si Mingsu ng isang napakaingat na hapunan. Tinanong din niya ang intensyon ni Lin Yujing na lumabas at manirahan ng mag-isa. Nang gabing iyon, nag-aalangan si Lin Yujing sa dalawang desisyon. Una, mag-boarding sa Pucheng o pangalawa, lumipat sa Puhua upang mag-aral kasama si Luyaw. Hinanap niya si Shen Juan para ikwento ang kanyang damdamin. Binigyan lang siya nito ng payo na gawin ang sa tingin niya ay tama. Kinabukasan, naganap na ang sports festival tulad ng napagkasunduan. Si Luyaw ay mahusay na nanalo sa medium distance race. Sa 3,000 Metro Men relay event, naglaban ang grupo ni Shen Juan at ang grupo ni Luyaw para sa kampeonato. Sinubukan ni Iyang na tumakbo sa unang bahagi upang bawasan ang distansya. Nang mapagod na siya, ipinasa niya ang natitirang bahagi kay Shen Juan upang makipaglaban kay Luyaw. Ang resulta ng laban ay napunta sa grupo ni Shen Juan, nanalo sila ng tipid. Ngunit naging mapagkumbaba pa rin siya sa kalaban na si Luyaw. Maraming estudyante ang pumalibot para magbigay ng tubig, ngunit ang kay Lin Yujing lang ang kinuha ni Shen Juan. Naupo silang dalawa at nagkwentuhan. Sinabi ni Lin Yujing na nag-apply na silang dalawa para sa dormitoryo at nagdesisyon siyang manatili
manatili sa paaralang ito. Naramdaman ni Lin Yujing na ang pakikisalamuha sa mga tao rito ay hindi naman pala mahirap tulad ng inakala niya, at unti-unti na siyang nahuhulog ang loob sa lugar na ito. Sinabi rin niya ang desisyon niyang manatili sa Pucheng kay Liu Yao. Binalaan ni Liu Yao si Shen Juan na alagaan ng mabuti ang matalik niyang kaibigan, kung hindi ay malalagot siya. Nagpaalam ang dalawang panig at umalis si Liu Yao pabalik sa Puhua High School. Nagpalit ang tagpo, nagsimula ang mga estudyante sa 7 araw na holiday para sa pambansang araw. Niyaya ni Iyang si Shen Juan na mag-relax, ngunit sinabi niya na marami siyang ginagawa kaya hindi siya makakapunta. Inanyayahan din ni Shen Juan si Lin Yujing na dumaan sa kanyang tindahan kung libre siya sa mga susunod na araw. Pagbalik sa dormitoryo, inasar si Rui ng dalawang ka-roommate, ngunit agad silang tinigil ni Lin Yujing. Dahil hindi nila matalo si Lin Yujing sa pagtatalo, umalis na lang ang dalawang kaibigan para mawala na ang ugaling pambubuli. Nang gabing iyon, umuwi ang tatay at stepmother ni Lin Yujing ngunit wala siya roon. Pag-uwi ni Lin Yujing, natuklasan ng kanyang ama na lumipat na siya sa school dormitory. Sinabi niya na umuwi na siya agad. Ngunit ayaw ni Lin Yujing na ituring siyang pabigat kaya tumanggi siyang umuwi. Nagkaroon ng malaking pagtatalo ang mag-ama. Nakita ito ni Mingsu kaya iniligtas niya si Lin Yujing at inamin na siya ang lumagda sa aplikasyon para makapanatili si Lin Yujing sa dormitoryo. Malungkot na nagtungo si Lin Yujing sa convenience store. Dumating din si Shen Juan doon. Nang makita siyang malungkot, inaliw niya ito ng kaunti. Galit na galit si Lin Yujing at gusto lang niyang manuntok. Kaya tumayo si Shen Juan at nagpasuntok kay Lin Yujing sa ulo. Pagkatapos sumuntok, gumaan ang pakiramdam niya kaya naupo silang dalawa at nagkwentuhan ng kaunti. Bago sila nagpaalam, inanyayahan ni Shen Juan si Lin Yujing na mag-hangout kinabukasan at pumayag naman ito agad. Inanyayahan din ni Lin Yujing si Rui na sumama para may kasama siya. Ang napagkasunduang lugar ay isang farm sa loob ng 2 araw at 1 gabi. Pagkatapos, binisita rin ni Mingsu si Lin Yujing at nagdala sa kanya ng ilang regalo mula sa kanyang stepmother. Nagpasalamat si Lin Yujing kay Mingsu dahil tinulungan niya itong makatakas sa kanyang ama kanina. Sa pagkakataong ito, inanyayahan din niya si Mingsu na sumama sa farm outing kasama niya at ng kanyang mga kaibigan. Dahil may kotse siya, piniling niya na ihatid na lang ang buong grupo. Walang nagawa si Mingsu kundi pumayag na sundin ang kapatid niya. Kinabukasan, dumating si Mingsu sa tamang oras upang ihatid ang grupo sa destinasyon. Pagkatapos, dumating ang grupo sa isang napakalaking at sariwang farm para tamasahin ang National Day holiday. Matapos hatiin ang mga silid-tulugan, nagkaroon ng napakasayang oras ang lahat ng miyembro na magkasama. Tinuruan din ni Mingsu si Shen Juan kung paano magtayo ng tamang lutuan. Matapos matagumpay na magsindi ng apoy, naupo sina Mingsu at Shen Juan upang magkwentuhan. Mahal na ni Mingsu si Lin Yujing at itinuturing niya itong parang sarili niyang kapatid. Nagpasalamat din si Mingsu kay Shen Juan sa pagpirma sa papel upang payagan si Lin Yujing na manatili sa dormitoryo. Nang gabing iyon, nagtipon ang grupo upang maglaro ng truth or dare at uminom ng alak ng masaya. Nang lasing na ang lahat, umuwi na ang bawat isa at si Lin Yujing at Shen Juan na lang ang natira. Dinala niya si Lin Yujing sa isang dragon fruit farm at sinindihan ang buong burol. Napakaganda ng tanawin. Kinaumagahan, ginising si Lin Yujing. Dinala siya ni Shen Juan upang panoorin ang pagsikat ng araw sa farm. Pagkatapos, pumunta sina Shen Juan at Lin Yujing sa isang ospital. Dito, sinabi ni Shen Juan kay Lin Yujing ang kanyang sekreto. Lumalabas na ang silver shop na King He ay nagmula sa tiyuhin ni Shen Juan. Ngunit ang tiyuhin niya ay naaksidente at nawala ng malay sa mahabang panahon. Siya ang nagpalaki kay Shen Juan. Ang pagiging huli niya sa klase at ang pag-idlip niya ay dahil ginugugol niya ang oras sa pag-aalaga sa kanyang tiyuhin. Naiintindihan na rin ni Lin Yujing kung bakit hindi ibinebenta ni Shen Juan ang mga bagay sa display cabinet. Ang lahat ay dahil ito ay may kaugnayan sa taong nakahiga doon. Nagpakilala rin si Lin Yujing sa pangalawang tiyuhin ni Shen Juan. Habang nagbabayad sila ng bayarin sa ospital, tumawag ang kuya niyang si Mingsu dahil nag-aalala siya kung nasaan silang dalawa. Hiniling niya sa kanilang dalawa na umuwi agad. Pagbalik nila sa paaralan, naghihintay na si Mingsu doon. Pauwi, pinayuhan din ni Mingsu ang kanyang kapatid na mag-focus sa pag-aaral at huwag mahulog sa pag-ibig, lalo na sa katabi niya sa upuan. Umuwi ang magkapatid at nagplano para payagan ng kanilang ama si Lin Yujing na bumalik sa dormitoryo. Pagpasok pa lang sa bahay, nagkunwari na silang nag-aaway ng malakas, kaya nataranta ang ama. Kahit sa hapunan, nagkunwari silang nagkakaroon ng tensyon para maging kumpleto ang eksena. Kaya pumunta ang ama sa kanyang silid at pumayag na bumalik si Lin Yujing sa dormitoryo hanggang sa maging mas malapit na ang lahat sa pamilya. Sa pagkakataong ito, humingi pa si Lin Yujing ng pera sa kanyang ama para makabili ng gamit sa dormitoryo. Nang gabing iyon, nagdiwang sina Mingsu at Lin Yujing sa tagumpay dahil sa kanilang mahusay na pagpapanggap. Pagbalik sa dormitoryo, si Guxia ay kakarating lang mula sa ibang bansa at marami siyang biniling regalo para sa lahat. Ngunit nahuli siya ni Lin Yujing na ang mga regalong iyon ay binili lang niya sa supermarket malapit sa paaralan. Nang gabing iyon, matagal nilang hinintay si Guxia, ngunit hindi pa rin ito bumabalik kaya nag-alala sila at hinanap siya. Si Guxia naman ay tumatawag sa kanyang mga magulang at sinisisi ang mga ito dahil niloloko siya at iniiwan siyang mag-isa. Natagpuan siya ni Lin Yujing at hinila pabalik sa dormitoryo. Nangako rin siya na ililihim niya ang lahat ng narinig niya. Nang araw na iyon, umuwi sina Lin Yujing at Shen Juan para mag-aral bilang grupo. Nagulat siya nang makatanggap ng balita mula sa ospital na lumalala ang kalagayan ng tiyuhin niyang si King He.
at maaari na siyang mamatay anumang oras. Sa bahay, nagulat din si Lin Yujing na makakita ng isang estranghero na nagngangalang Xinghe. Si Xinghe ay isang lumang kaibigan ni Shen Juan at binugbog siya ni Shen Juan hanggang sa maospital dahil sa pagiging magulo. Galit na galit si Shen Juan at muntik na niyang saktan si Xinghe. Ngunit pinigilan siya ni Lin Yujing. Tumakbo si Shen Juan pababa upang hanapin ang disenyo ng isang alahas, ngunit napansin niyang kinuha na ito ni Xinghe. Pagkatapos, sa rooftop, tinanong ni Lin Yujing ang dalawa niyang kaibigan tungkol kay Xinghe at ikinuwento ang nangyari sa jewelry store kahapon. Sinabi ng dalawang kaibigan na ang insidente ng pambubugbog noong taon ay sinadya lang ni Xinghe. Ang ginawa niya ay naging sanhi upang malate si Shen Juan ng isang taon. Pagkatapos marinig ang kwento, nagpunta si Lin Yujing sa tindahan ng alahas upang makipag-usap kay Shen Juan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang sugat sa kamay nito. Nang makita ang commemorative photo, napagtanto ni Lin Yujing na papalapit na ang kaarawan ni Shen Juan. Habang nagtatanghalian, nakipagpulong si Lin Yujing sa dalawang matalik na kaibigan upang magplano ng isang makabuluhang birthday party para kay Shen Juan sa kanyang ika-negatibo 18 taong gulang. Binalak ni Iyang na bigyan si Shen Juan ng bato na mas malaki pa sa edad niya, parang birthday celebration na para kay Shen Juan. Nag-aalinlangan si Lin Yujing kung dapat ba niyang ialay ang sarili niya bilang regalo sa kanya. Talagang nag-aalangan siya. Nang makita ang tatlong taong masayang nag-uusap, gusto sanang sumali ni Shen Juan, ngunit hindi siya pinayagan. Pagkatapos, si Lin Yujing kasama si Iyang ay palihim na pumasok sa silid-aralan para ihanda ang birthday gift para kay Shen Juan. Sinubukan ni Iyang na sumilip ngunit pinalaya siya ni Lin Yujing dahil sikreto iyon na siya lang ang makakaalam. Ginugo ni Lin Yujing ang buong gabi sa paggupit at pag-edit ng mga video ni Shen Juan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Sa wakas, natapos din niya ito pagsapit ng umaga. Pagkatapos, pumunta ang tatlong kaibigan sa harap ng bahay ni Shen Juan. Hindi nila alam kung paano magsisimula, kaya itinulak nila si Iyang na umimbitang pumunta sila sa parke. Buti na lang at pumayag si Shen Juan na sumama. Pagdating doon, binigyan ni Iyang si Shen Juan ng tiket sa remote-controlled na kotse na pinagsikapan niyang makuha mula sa isang bata. Ang natitirang tatlo ay pilit na sumakay upang makipagkarera sa kanya. Kinuha ni Lin Yujing ang kanyang telepono at ni-record ang lahat ng masasayang sandali ni Shen Juan. Matapos maglaro sa buong amusement park, napangiti siya nang makita ang replay. Hiningi ni Shen Juan ang regalo niya sa kaarawan mula kay Lin Yujing, ngunit umiiwas siya at ayaw pa niyang ibigay. Pagkatapos, nagpunta sila sa bahay ni Shen Juan para mag-inuman na labis niyang pinasalamatan. Habang nagkakasayahan sila sa birthday party, sa ospital naman, nasa kritikal na kondisyon ang pangalawang tiyuhin ni Shen Juan. Hindi pa man nakakaputol ng cake, narinig ni Shen Juan ang balita na isinasalba ang kanyang tiyuhin. Dali-dali si Shen Juan na tumakbo sa ospital. Masakit na hindi niya inabutan ang huling sandali ng kanyang tiyuhin bago ito pumanaw. Nakaupo si Shen Juan sa pasilyo at umiiyak ng mag-isa nang dumating si Lin Yujing para aliwin siya. Pinakita niya rito ang sandali noong bata pa siya na nagbibisikleta siya kasama ang kanyang pangalawang tiyuhin. Iyon ang birthday gift na ibinigay ni Lin Yujing kay Shen Juan. Emosyonal siyang humiling na sindihan ni Lin Yujing ang apoy upang ipagdasal niya na magising ang kanyang tiyuhin. Kinaumagahan, bumukas ang pinto ng operating room. Umiling ang doktor kaya bilabis na nasaktan si Shen Juan dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Nang magising siya, sinabi ng panganay na tiyuhin na matagumpay ang operasyon, kaya huwag nang mag-alala si Shen Juan. Ngunit gusto pa rin niyang manatili kasama ang kanyang pangalawang tiyuhin ng mas matagal pa. Sa silid-aralan, nag-aalala si Lin Yujing at ang kanyang mga kaibigan dahil matagal nang hindi pumapasok si Shen Juan. Nang dumating siya sa klase, nakatulog si Shen Juan sa mesa dahil sa pagod. Pinayuhan siya ng lahat na umuwi at magpahinga, ngunit matigas ang ulo niya, kaya hindi siya nakinig. Pagsapit ng hapon, bumalik si Shen Juan sa ospital upang bisitahin ang kanyang tiyuhin. Habang tinitingnan niya ang kanyang tiyuhin sa kama ng ospital, naaalala ni Shen Juan ang mga alaala na pinagsamahan nila noong bata pa siya. Umuwi si Shen Juan at ipinagpatuloy ang birthday gift na sinimulan niyang gawin noon para sa kanyang pangalawang tiyuhin. Kinabukasan, pumunta ang dalawang kaibigan sa tindahan ni Shen Juan para tingnan siya. Nakita na bukas ang pinto at inakala na may magnanakaw kaya papasok na sana para hulihin ito. Pagpasok, nakita nila si Shen Juan na naglalaro sa mesa kaya hindi na nila ito ginambala. Sa halip, naghintay sila kay Lin Yujing hanggang gabi upang makahanap ng solusyon. Nang pumasok si Yujing, nakita niya si Shen Juan na abala sa pagtatrabaho kaya iniwan niya ang lunchbox doon at umalis. Nang makarating ako kay Shen Juan sa ospital, dumating si Yujing. Nagdala pa siya ng desk para sa kanya upang kopyahin ang mga aralin. Pagkatapos, nagdala rin ng pagkain si Songnan para sabay-sabay silang kumain. Noong gabing iyon, hinila ni Yujing si Shen Juan sa rooftop. Nagpalipat siya ng baloon ng hiling na may pangarap na magkaroon ng malaking bahay, magarang kotse at si Shen Juan na kasama niya araw-araw. Humiling si Lin Yujing na anuman ang mangyari kay Shen Juan, dapat ay hayaan niya si Yujing at ang lahat na samahan siya sa pagdaan nito. Labis na nagpapasalamat si Shen Juan sa sinabi ni Yujing. Sa mga sumunod na araw, nang nasa ospital si Shen Juan, nanatili si Yujing sa bahay at maingat na itinala ang takdang aralin para kopyahin niya. Si Songnan naman ay masipag na nagdadala ng pagkain para sa kanilang dalawa. Samantala, si Iyang ay nanatili sa tindahan upang panatilihing tumatakbo ito para kay Shen Juan. Kahit na nakatulog si Shen Juan sa klase, maingat pa ring nagdadala si Yujing ng unan para sa kanya. Kailangan lang ni Shen Juan na magsaya at mag-focus sa paggawa ng regalo sa kaarawan para sa kanyang lolo tulad ng napagkasunduan nila.
Pagdating ng kaarawan, natapos niya ito at dinala sa ospital. Sinabi ng doktor na bumuti na ang kalagayan ng kanyang lolo. Nang marinig ito, tila gumaan ang pakiramdam ni Shen Juan mula sa napakaraming pasanin. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Shen Juan ang lahat sa bahay para magdiwang ngunit hindi nakadalo si Lin Yujing. Napakamaalalahanin ng mga kaibigan niya, nagpadala pa sila ng video na kumakain ng Alaska lobster para inggitin si Yujing. Kinaumagahan, dinala ni Shen Juan si Yujing para magsaya upang makabawi sa hapunan kagabi. Dinala niya siya sa Ocean Park dahil gusto niya ang lugar na ito. Doon, sumakay sila sa Ferris wheel, roller coaster, at bumper cars. Ngunit hindi pa rin nila nakalimutan na itala ang kanilang sariling masasayang sandali. Nang maglaro ng shooting balloons, si Shen Juan ay cool na binaril ang lahat ng mga lobo at nakuha ang pinakamalaking teddy bear para kay Lin Yujing. Gwapo na, hindi pa sumasala sa pagbaril kaya ang mga babae sa likod ay naghulog ng maraming itlog. Masayang naglaro ang dalawa sa kalsada, dala ang malaking teddy bear at nag-selfie para sa alaala. Nang kukunin na niya sana ang malaking oso, gumamit si Yujing ng charm para ipagpalit ang maliit na oso sa kamay niya sa malaking oso ni Juan. Buti na lang dahil siya ang ipinanganak kaya pumayag si Shen Juan. Nang gabing iyon, umupo sila sa Ferris wheel at nagtawanan habang nag-uusap tungkol sa maraming bagay. Pag-uwi sa gabi, ayaw pa rin nilang matulog at patuloy na tinitingnan ang kanilang mga larawan at ang kanilang mga oso. Nang gabing iyon, sa isang marangyang hotel, tumawag si Lin Zhai sa isang tao at sinabing nakabalik na siya sa Pucheng. Pagkatapos ng ilang araw ay araw ng pulong ng magulang, humingi ng tulong si Lin Yujing sa kanyang stepbrother na dumalo para sa kanya. Habang papasok sa silid-aralan, nagulat siyang makita ang kanyang ina na si Lin Zhai na nakatayo sa pintuan ng silid-aralan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon, ngunit inaasahan niyang may masamang mangyayari. Nalungkot si Yujing sa biglaang paglitaw ng kanyang ina. Noong naghiwalay ang mga magulang ni Yujing, dinala siya ng kanyang ina pauwi. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nilinlang siya ng ina na pumunta sa Pucheng at iniwan siya doon. Pagbalik ni Yujing sa dormitoryo, pumunta rin ang kanyang ina at sinabi sa kanya na mag-ayos ng damit para manatili sa kanya ng ilang araw. Tumanggi siyang sumama, ngunit pinilit siya ng ina na umalis. Pagdating sa hotel, nalaman ng ina na kailangang magsikap ng kanyang anak para kumita ng pera para makatira sa dormitoryo. Nagulat siya nang malaman na hindi siya binibigyan ng ama ng pera para sa baon. Nang tawagan siya ng ama, inagaw ng ina ang telepono. Sa kabilang dulo, nagbabala ang ama ni Lin Yujing. Kahit nakasama na niya ang kanyang ina, huwag niyang isipin na may kakayahan siyang maging suporta at kailangan niyang matutong manahimik. Nagalit ang kanyang ina at sinigawan ang lalaki. Pinilit pa niya itong sabihin ang buong katotohanan kung paano niya tinrato si Yujing. Nang gabing iyon, habang nasa loob ng silid si Yujing, nag-text si Shen Juan upang kumustahin siya. Umagahan, nang pumasok sila sa paaralan, mainat na naghanda si Shen Juan ng almusal para kay Yujing. Bago iyon, habang nakaupo si Yujing sa rooftop, lumapit si Shen Juan at nagdala ng pagkain para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari, hindi siya dapat magbigay ng basta-bastang sagot sa kanya. Kung kaya niyang sabihin, kailangan niyang sabihin para makapag-abang siya. Sa kabilang banda, nag-uusap ang mga magulang ni Lin Yujing sa opisina. Sinisermonan niya ang lalaki kung bakit siya naglakas loob na sampalin ang kanyang mahal na anak na babae. Bukod pa rito, hindi siya makapag-upa ng pansamantalang villa para sa kanyang anak na babae at hinayaan pa siyang kumita ng pera para makatira sa dormitoryo. Naniniwala siya na ang pag-charge niya ng food at car card para kay Yujing ay sapat na sa kanyang responsibilidad bilang isang ama. Kaya, hindi na kailangang masyadong mag-alala. Galit na sinermonan niya ang lalaki na napakakuripot at puro pera ang sinasabi. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Nagpasya siyang iuwi si Yujing sa Huaking upang maranasan niya ang karangalan at kayamanan. Sa kabilang banda, tinawag ng stepbrother ni Lin Yujing si Yujing para mag-usap. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang ina ay inilipat si Yujing sa Pucheng upang asikasuhin ang mga bagay sa kumpanya. Medyo nagulat si Yujing dito. Hinanap ni Yujing ang kanyang ina para magtanong ng detalyado. Inamin ng ina na dinala niya si Yujing sa ama dahil iyon ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Yujing. Dahil napakabata pa ni Yujing, hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Kahit na alam niya, hindi rin iyon mahalaga. Nadismaya si Yujing, iniisip na sa mata ng lahat, wala siyang halaga. Isa siyang bola na pinagsasapakan ng kanyang mga magulang. Hindi siya minahal ng dalawa. Ipinaliwanag ng ina kay Yujing na hindi siya kailanman iniwan. Malinaw na dala pa rin niya ang apelyido niya. Nang marinig ito, sinabi ni Lin Yujing ang may pagkadismaya na mas mabuti pang isipin na hindi na lang niya siya ipinanganak at umalis. Nagpunta si Yujing sa bahay ni Shen Juan para maglabas ng saloobin. Nang makita siyang malungkot, umupo kaagad si Shen Juan para aliwin siya. Nangako siyang sasamahan siyang lagpasan ang lahat ng kalungkutan at inanyayahan siyang magpasko kasama niya. Nang gabing iyon, inihatid niya si Yujing pabalik sa paaralan at kailangan pa siyang tulungan na umakyat sa pader. Napatawa siya nang tuksuhin siya ni Yujing na mahina ang ulo. Kinaumagahan, nang pumasok sila sa paaralan, nakita ni Shen Juan na malungkot pa rin si Yujing kaya inanyayahan niya si Yujing, Yang, at Song Na na maglakad-lakad. Pagkatapos, dinala niya si Yujing sa puno ng hiling. Magkasama silang sumulat ng kanilang personal na mga kahilingan at nanalangin sa langit at kay Buddha na sana ay matupad ang mga ito. Sa ilalim ng puno, ninais nilang pareho na manatili sa Pucheng, mag-aral sa parehong universidad at maging magkaibigan pa ng 4 na taon. Nang gabing iyon, malapit na ang oras ng bagong taon, ngunit hindi pa rin makarating si Lin Yujing upang makita si Shen Juan. Dali-dali siyang tumakbo upang
upang hanapin si Eugene. Nang mag-alas 12, nagkita rin sila sa central lobby. Masaya silang tiningnan ang mga paputok na nagpupuno sa kalangitan, ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na yakapin ang isa't iisa. Nang bumaba ang ina ni Eugene at nakita ang kanyang anak na babae, kasama ang isang kaibigang lalaki na masaya, hindi na siya nagsalita pa. Nang pumasok ang dalawa sa elevator, sinabi ng ina kay Eugene na dadalhin niya si Eugene pauwi sa Huaking upang manirahan kasama niya. Ayaw umalis ni Eugene dahil naroon ang taong mahal niya. Hindi sinasadyang pinilit siyang umalis ng ina, kaya napaiyak si Eugene. Kinaumagahan, nagpunta si Lin Yujing sa kanyang ama at nagmakaawa na tulungan siyang manatili sa Pucheng. Hindi siya nakatulong dahil ayaw niyang makialam sa kanyang ina, kaya tumanggi siyang tulungan siya. Sa pagkadismaya, tinawag niya itong duwag na hindi kailanman maglalakas loob na tumayo. Nagalit ang ama at pinaalis siya sa kanyang bahay. Nagpunta si Yujing sa tindahan ni Shen Juan. Naalala niya ang mga alaala ng mga araw niya doon. Ngunit malapit na silang magkalayo at ayaw niyang umalis. Nagbalik si Shen Juan mula sa ospital at nakita ang mangkok ng pagkain ng pusa sa silid, kaya alam niyang dumating si Yujing. Nag-text siya sa kanya ng ilang mga walang kabuluhang tanong. Nakaupo si Eugene sa rooftop, malungkot na nakatingin sa langit, kinamumuhian ang kawalang katarungan ng buhay. Lumapit si Shen Juan sa tabi niya, nag-aalala kung anong nangyari sa kanya. Ayaw magsalita ni Lin Yujing, nagpahayag lamang ng pagkadama na ang oras ay lumipas ng napakabilis, tulad ng aso na tumatakbo sa parang. Sa isang iglap, natapos na ang semestre. Hindi pa niya nagagawa ang anumang bagay kasama si Shen Juan, ngunit malapit na siyang lumayo sa kanya. Nais niya lamang na makasama siya. Ang kanyang hiling ay pareho. Nais lamang niyang manatiling konektado sa kanyang mga kaibigan at kay Lin Yujing nang hindi na kailanman maghiwalay. Masaya silang naglaro sa rooftop na parang walang mangyayari. Dumating ang pangwakas na pagsusulit sa semestre. Malapit na siyang umalis kaya hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Nagpunta siya sa bahay upang mag-impake ng damit bilang paghahanda sa pag-alis. Nalungkot din ang kanyang stepbrother nang makita ang kanyang kapatid na babae na malapit nang umalis. Nagpunta si Lin Yujing sa dormitoryo para mag-impake at lumuha ang dalawa niyang kaibigan, kaya kailangan niyang alibin sila hanggang sa tumigil sila. Kinabukasan, habang nasa klase si Yujing, lumapit si Yang at ipinaalam sa kanya na naipasa nila ni Shen Juan ang semifinal exam. Si Shen Juan ay nasa ospital, kaya hindi siya matawagan ng dalawa niyang kaibigan. Nang malapit nang umalis si Yujing, sumunod sina Yang at Songnan. Sinisisi siya sa pagmamadali niyang umalis. Hindi man lang siya nagpaalam sa kanila at hindi rin naghintay sa pagbabalik ni Shen Juan. Nang makalabas sa silid ng ospital, nalaman ni Shen Juan sa telepono na umalis na si Yujing. Nagmadali siyang tumakbo sa airport para ihatid siya. Si Lin Yujing ay nakatayo pa rin sa pintuan ng airport. Ang kanyang mga mata ay tila naghihintay sa pagdating ni Shen Juan, ngunit hindi na niya ito naabutan. Sa kabutihang palad, nagsulat siya ng liham ng pamamaalam para sa kanya sa papel ng pagsusulit. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila pumasa sa semifinal exam nang tumakbo si Shen Juan papunta sa airport. Wala na si Yujing. Pagbaba pa lang sa airport, kinuha na ng ina ni Yujing ang telepono niya at hindi na siya pinayagang makipag-ugnayan pa sa sinuman sa Pucheng. Pagbalik sa ospital, gustong tawagan ni Shen Juan si Yujing ngunit hindi niya magawa. Sa pagkakataong ito, bumalik din ang kanyang ama. Pumunta sila ng panganay na anak upang tingnan ang kalagayan ng pangalawang anak na hindi maganda. Lumabas ang mag-ama ni Shen Juan upang mag-usap. Sa katotohanan, sinabi niya kay Shen Juan na hindi na maililigtas ang kanyang pangalawang tiyo. Nagawa na ng doktor ang lahat, ngunit ang katotohanan ay hindi na siya maililigtas. Dahil nasa hustong gulang na siya, hinayaan ni Shen Juan ang ganap na kapangyarihan sa pagpapasya. Ito rin ay maituturing na hiling ng kanyang tiyo. Bumalik si Shen Juan sa silid ng ospital. Naaalala ang kanyang tiyo noong malakas pa ito at nag-aalangan kung ititigil ba ang paggamot upang hindi na magdusa pa ang kanyang tiyo. Sa kabilang banda, kumain si Lin Yujing kasama ang kanyang ina. Hiniling niya sa kanyang ina na ibalik ang kanyang telepono. Ngunit dahil gusto ng ina na makalimutan ng anak ang nakaraan niya sa Pucheng, tumanggi siyang ibalik ito. Labis siyang nasaktan, ngunit ang kanyang ina ay paulit-ulit na sinasabi na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng buhay ni Yujing. Si Shen Juan ay nasa bahay, tinitingnan ang mga naiwang gamit ng kanyang tiyo at naaalala ito. Pumunta siya sa ospital at umupo sa tabi ng kanyang pangalawang tiyo. Hinawakan ang kamay nito at ayaw umalis. Ngunit kailangan pa ring harapin ni Shen Juan ang katotohanan. Masakit sa loob na pinirmahan niya ang desisyon na itigil ang paggamot. Pagbalik sa silid, nais ni Shen Juan na makasama ang kanyang pangalawang tiyo sa huling mga araw nito. Kinaumagahan, pumunta sina Iyang at Songnan upang bisitahin si Shen Juan at nagdala ng mga workbook para sa kanya. Nang maghahanda na si Shen Juan para mag-aral, nakita niya ang sulat na ipinadala ni Lin Yujing sa kanya. Umiyak siya ng masakit habang binabasa ang sulat na ipinadala ni Yujing. Kinabukasan, nang lumabas ang resulta ng pagsusulit ni Yujing, sinabi ng kanyang ina na hindi naman masama. Gayunpaman, ayaw niyang kumuha ng entrance exam ang kanyang anak sa universidad na pinapangarap nito. Sa halip, gusto niya siyang papasukin sa Peking University, kaya hindi natuwa si Lin Yujing. Dahil medyo malungkot, tumakbo si Yujing sa isang coffee shop upang makipag-usap sa kanyang tiyo. Doon, pinayuhan siya ng tiyo tungkol sa buhay at sa prinsipyo ng pagiging tao. Kaya, nang umuwi si Yujing, sinigawan siya ng kanyang ina dahil hindi siya sumunod sa gusto nito. Gusto ng ina na pumasok ang kanyang anak sa Peking University, ngunit pinili ni Yujing ang Pucheng University dahil iyon ang nararapat sa kanyang kakayahan. Dahil sa pagkakaiba ng opinyon, nag-away ang mag-ina. Kinaumagahan, lumipad si Yujing papuntang Pucheng upang mag-enroll.
Habang nakaupo sa taxi, nakita niya ang isang binata na nagbibisikleta na katulad ni Shen Juan kaya lumingon siya. Ngunit ibang tao lang pala ito at hindi ang lalaking gusto niyang makita. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating sila sa Pucheng University. Punong-puno ang lugar ng mga bagong mag-aaral na nag-enroll. Laking gulat niya nang malaman na nag-aaral din dito si Shen Juan. Nang marinig niyang nag-aaral din dito si Eugene, hinanap niya ang anino nito. Ngunit nagkasalisi lamang sila dahil hindi pa sila gustong pagtagpuin ng otor ng maaga. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, kaya hindi na nakayanan ni Eugene at nawala ng preno, nadapa at lumipad ang maleta. Sa likod, biglang may isang pamilyar na anino ang tumakbo patungo sa kanya, may hawak na payong para sa kanya. Walang iba kundi si Shen Juan, ang gwapong bida na perpektong prinsipe. Kinuha niya rin ang kanyang maleta at pumasok sila sa dormitoryo. Sa loob ng elevator, dahil sa hiya o kung anuman, hindi sila nag-usap, nagkatinginan lamang sila ng nahihiya. Pagdating sa dormitoryo, nakita ni Lin Yujing ang kanyang matandang kaibigan na si Guxia. Pagkatapos ng kalahating taon ng paghihiwalay, nagkita sila at nag-usap ng marami. Nang gabing iyon, nakilala pa ni Yujing ang isa pang kaibigan na may palayaw na maliit na kabut mula sa Computer Science Department. Ang kaibigang ito ay walang katapat pagdating sa pagiging madaldal. Biglang binanggit ni maliit na kabute ang tungkol kay Shen Juan 6 na buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, galit daw siya sa kanyang dating nobya, kaya hindi niya pinili ang Peking University kundi ang Pucheng University para lang iwasan ang ex-girlfriend. Nang marinig ito, sinabi ni Guxia na si Lin Yujing ang dating nobya ni Shen Juan na ikinagulat ni maliit na kabute. Makalipas ang ilang gabi, nanood ng scene sina Lin Yujing at Shen Juan. Ngunit tila may mali sa pagkakataong ito. Paulit-ulit na nagkakamali si Yujing sa pinapanood na pelikula, kaya pakiramdam ni Shen Juan ay seryoso siyang nalilito. Pagbalik sa silid, nakasimangot si Yujing dahil sa kalungkutan. Nang tanungin siya ng dalawa niyang kaibigan sa kwarto kung bakit, nalaman nilang bigo ang kanyang plano na makipagbalikan kay Shen Juan. Kaya naman, kinabukasan, bumili si Lin Yujing ng milk tea para ibigay kay Shen Juan. Gusto lang niyang suyuin si Shen Juan para magkabalikan sila, kaya ginawa niya ito. Labis na nahihiya si Yujing nang harapin niya si Shen Juan. Nang aalis na sana siya, pinigilan siya ni Shen Juan at sinabihan si Yujing na sabihin ang gusto niyang sabihin. Diretsahan niyang sinabi na gusto niyang makipagbalikan sa kanya, ngunit hindi siya pumayag dahil hindi daw tama ang pagsusuyo niya. Kaya, ano pa raw ang iba? Bandang hapon, may isang kaibigan na nagngangalang Wanwan mula sa Communications Department ang nagpunta kay Lin Yujing upang imbitahan ang mga kasama niya sa silid na magparty at kumain. Dahil sa kaunting alak, hindi napigilan ni Lin Yujing ang sarili at tinawagan si Shen Juan. Pilit na tinanong ni Shen Juan kung nasaan si Yujing, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip ay inimbitahan siya sa tindahan ng silver jewelry. Agad na tumakbo si Shen Juan doon at nakita niya si Yujing na umiinom ng barley smoothie. Dahil sa kalasingan, sinabi ni Yujing ang lahat ng katotohanan. Humingi siya ng tawad kay Shen Juan tungkol sa nangyari 6 na buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, kinumpiska ng kanyang ina ang kanyang telepono, kaya hindi siya makapagkontak. Tumakbo ako pababa sa silid ng gwardiya at pinalad na makahiram ng telepono, ngunit tumawag ako ng tumawag, ngunit hindi siya sumasagot. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, hindi na nagalit si Shen Juan kay Lin Yujing. Hinayaan niya itong sumandal sa kanyang balikat para matulog. Kinaumagahan, nagising si Yujing at nasa dormitoryo na. Nang banggitin ni maliit na kabute ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Shen Juan kahapon, nagulat si Yujing. Naalala niya na nagkaraoke lang siya kahapon. Pagkatapos, lumabas siya para makita ang kanyang stepbrother nang bigla siyang makakita ng anino ni Shen Juan na dumaan. Kaya, nagtago at tumakbo si Yujing sa loob ngunit tumawag si Shen Juan. Sinabi niya na abala siya ngunit hindi niya alam na nasa likod niya si Shen Juan. Ang kanyang layunin sa pagpunta rito ay upang hanapin siya at bigyan ng panggamot sa hangover. Nang marinig niya ang sinabi ng lalaki tungkol sa nangyari kagabi, nagkunwari si Lin Yujing na wala siyang matandaan at nagdahilan na umalis kaagad upang hindi siya mapahiya. Noong hapon, kumain si Yujing kasama ang dalawa niyang kaibigan. Patuloy na binabanggit ni Ningwei ang tungkol kay Shen Juan na labis na ikinahiya ni Yujing. Ang lahat ng usapan ay narinig ni Shen Juan dahil kumakain din siya roon. Nang bumalik siya sa kanyang silid at tanungin si Song Nan tungkol sa pag-ibig, hindi rin alam ng binata kung paano sasagot dahil masyadong mahirap ang tanong ni Shen Juan. Kinabukasan, nakakuha si Ningwei ng 40% na discount code sa school buffet kaya maagang maaga pa ay tinawag na niya ang dalawa niyang kaibigan para bumangon at kumain. Masyadong masama ang tingin ni Lin Yujing habang kumakain ng mais dahil sa mga salitang sinabi ni Shen Juan sa kanya. Nang lumabas si Yujing para bumili ng isang bagay, may nakita siyang isang pamilyar na anino na kamukha ni Shen Juan. Ngunit hindi pala siya iyon. Gayunpaman, lumapit si Shen Juan at nagtanong kay Yujing ng isang bagay na lubos na ikinahiya niya. Habang nag-iisa silang kumakain sa isang sulok, dumating din ang dalawang kasama sa kwarto ni Yujing para tuksuhin sila. Iyon ay ang araw ng labanan sa pagitan ng Physics Department at Finance Department ng paaralan. Dahil sa kagandahan ng bida, madalas na binabanggit ng maraming babae ang pangalan ni Shen Juan, kasabay ng pagpupuri sa kanyang kagwapuhan. Noong laro, nang makakuha ng puntos ang departamento ni Lin Yujing, hindi siya masiglang nagpalakpak. Ngunit nang makita niyang naka-score ang departamento ni Shen Juan, nagdiwang siya ng todo. Ikinahiya ito ng mga kaklase niya sa parehong departamento. Pagkatapos ng laro, lumapit ang isang ate sa matataas na baitang upang bigyan si Shen Juan ng inumin. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Yujing at umalis siya dahil sa selos. Sa kanyang silid, wala siyang ginawa kundi kumuha ng stuffed toy at suntukin ito. Inanyayahan siya ni Shen Juan na kumain sa pamamagitan ng text, ngunit hindi siya pumunta dahil nagsiselos
siya. Bukod pa rito, hindi rin nakalimutang tuksuhin si Eugene ng mga kasama niya sa kwarto na lalo siyang ikinagalit. Ang kwintas na inakala ng dalawang kaibigan na regalo para kay Lin Yujing ay kinuha ni Shen Juan upang ibigay sa babae. Ang makita ang boyfriend at ang babaeng iyon na magkalapit ay nagdulot ng kaunting kalungkutan sa puso ni Eugene. Pagdating niya sa kanyang silid, nag-text si Shen Juan at sinabi sa kanya na magkita sila sa cafeteria. Pagbaba niya, nagpakita pa rin siya ng matigas na mukha kaya napilitan si Shen Juan na gumawa ng paraan para mapasaya siya. Dinala rin niya ito sa mga lugar na pinuntahan nilang dalawa noong high school. Ang mga lugar na ito ay ang pinaglalagyan ng unang bakas ng kanilang pag-ibigan. Naglibot sila buong araw at pagkatapos ay pumunta sila sa isang mataas na lugar para mag-usap sa gabi. Dito, sinabi rin ni Shen Juan ang tungkol sa babae. Ang pulseras na nakita ni Lin Yujing ay ipinagawa lang sa kanya ni Song Nan. At ang tungkol sa pag-inom, iyon ay isang simpleng pagbati sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, nagkaayos din silang dalawa at nagbalik sa kanilang relasyon. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng paputok, naghalikan silang dalawa upang patunayan na nagbalik na ang kanilang pag-ibig. Pagbalik ni Yujing sa dormitoryo, nakita niya ang kaibigan niyang si Wang An na humahagulgol. Nang magtanong, nalaman niyang kabi-kabila lang sila naghiwalay ng kanyang nobyo, kaya nagkaganoon. Pagkatapos, lumabas si Yujing at tumawag kay Shen Juan para sabihin sa kanya ang tungkol dito. Nagbigay rin siya sa kanya ng kondisyon na huwag munang ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon. Sa paaralan, hindi sila dapat magpakita ng kalapitan, ngunit kung nasa ibang lugar, maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Kinabukasan, naglaro ng net sina Lin Yujing at Shen Juan. Ngunit bago pa sila nakapili ng kani-kanyang karakter, nabore na silang dalawa at umalis na sila. Noong gabing iyon, kumain si Shen Juan kasama ang dalawa niyang kaibigan. Ngunit hindi niya alam na si Iyang ay nagla-livestream na itinutok ang kamera sa kanya. Kinabukasan na lang, nang tawagan siya ng isang kaibigan, nalaman ni Shen Juan na napabalita siya sa 818 news. Sa halip na magalit, binuksan pa niya ang kanyang telepono at binasa ang mga nakakatawang komento. At hindi nakalimutang magpadala ng text message kay Lin Yujing para biruin siya. Nang bumalik siya sa kanyang silid, ipinakita ng mga kasama niya ang video ni Shen Juan na lihim na kinukuhanan habang umiinom ng beer. Ngunit nagkunwari si Yujing na wala siyang alam kaya sinabihan siya ng mga kaibigan na baliw. Noong hapon, pumunta ang grupo ng mga kaibigan sa beach upang manood ng konsyerto ng isang hindi sikat na banda. Nalaman din ni Shen Juan sa intelligence agency na si Yujing ay nagliliwaliw sa beach. Nang marinig niya ang balita, agad siyang tumakbo doon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang dumating siya, ito rin ang oras na umakyat sa entablado si Yujing para sa isang amateur na pagtatanghal ng kanta. Ang pagkarinig sa kanyang kanta ay nagpatawa kay Shen Juan na nasa ibaba dahil sa labis na emosyon. Pagkatapos kumanta, dumilim na. Sa lugar na ito, naiwan na lang ang dalawang magkasintahan na nag-uusap ng lihim. Pagkatapos mag-usap sandali, kailangan ni Lin Yujing na hanapin ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay bumalik siya upang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanilang kabataan. Sa ikalawang pagkakataon nilang mag-usap, nahikayat ni Yujing si Shen Juan na tugtugin ang gitara para sa kanya habang kumakanta siya. Sabay silang kumanta ng maganda sa gitna ng madilim at mapag-isang gabi. Kinabukasan, lahat ng kasama ni Yujing sa silid ay nagpraktikal na. Siya lang ang walang ginagawa kaya nagpatuloy siya sa pagtulog sa bahay upang mag-enjoy sa buhay. Noong hapon, nagpractice ulit siya ng pagbaril ng plastic gun kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang resulta ay kabiguan. Kaya naman, paglabas niya, nagreklamo si Lin Yujing kay Shen Juan upang bigyan siya ng lakas ng loob na bumari ng mas mahusay sa susunod. Bigla na lang, dumating si Rong Huai at sinumbatan si Shen Juan dahil sa hindi na paglahok sa shooting team ng paaralan. Bukod pa rito, hindi na raw siya makontak sa loob ng mahabang panahon kaya galit na galit si Rong Huai. Pagkatapos, pumasok si Rong Huai sa firing range at sinabi sa guro na nakita niya si Shen Juan. Ngunit nang marinig ng guro ang pangalan niya, unti-unting sumama ang kanyang mukha. Siguro kaya ganun ang guro ay dahil tinalikuran ni Shen Juan ang shooting upang sundin ang tawag ng pag-ibig. Samantala, ang kumpanya ni Guxia ay nagpunta upang makita si Ming Xiu. Ngunit nang makita niyang wala itong pinaalis niya ito. Hindi pa siya nakakapagsalita, pinaalis na siya ng lalaki. Hindi pa nakalimutan ng lalaki na sabihan itong isara ang pinto. Dahil ayaw niyang mag-resign, tinawagan ni Guxia si Lin Yujing upang humingi ng tulong. Agad namang tinulungan ni Yujing si Guxia na dalhin ang kanyang upang gumawa ng employee key at ipagyabang kay Ming Xiu. Wala na ring dahilan ang lalaki para paalisin siya, kaya binigyan na lang niya ito ng trabaho. Nakita ni Rong Huai si Shen Juan na nakaupo at nag-iisip, kaya lumapit siya at inalok siyang bumalik sa shooting team upang humabol sa nalalapit na kompetisyon sa Marso. Ngunit tumanggi ang lalaki dahil wala nang kahulugan sa kanya ang prestihiyosong medalya. Kahit anong pilit pa ni Rong Huai, hindi na nakinig si Shen Juan at nagmatigas na hindi na babalik sa team. Paglabas niya, nakita niya si Lin Yujing. Agad siyang hinila ni Shen Juan sa labas para pag-usapan ang ilang bagay. Ikinuwento niya ang tungkol kay Rong Huai at ang mga masasayang sandali nilang dalawa noong nasa shooting team pa sila. Nang marinig ito, nalungkot din si Yujing at hindi nakalimutang aliwin siya. Binigyan din niya ito ng inspirasyon na nais niyang bumalik ito sa shooting team upang makuha ang gintong medalya sa nalalapit na kompetisyon. Pagbalik sa kumpanya ni Ming Xiu, ayaw pa ring patawarin ni Ming Xiu si Guxia, kaya inuutusan pa rin niya itong gumawa ng maliliit na bagay. Ikinagalit ito ng husto ni Guxia, ngunit wala siyang magawa sa kanyang boss. Pag-uwi niya, nagreklamo pa siya kay Lin Yujing tungkol sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, natawa ng husto si Yujing. Kinabukasan,
Habang kumakain at naglalike si Iyang, nakita niya ang isang napakainit na iskandalo. Agad siyang nag-text sa may akda ng post na may masamang intensyon. Noong gabing iyon sa dormitoryo, dumating si Mugu upang kausapin sina Eugene at Guxia para iparating ang imbitasyon ni Iyang na kumain sila. Nang marinig ang mga salitang ito, may naisip agad si Eugene. Kinaumagahan, agad siyang nagpunta kay Shenjuan upang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Noong gabing iyon, nagtungo ang grupo sa kainan kung saan sila inanyayahan ni Iyang. Ngunit pagdating doon at hindi pa umiinit ang kanilang mga upuan, nag-away na sina Mugu at Iyang ng matindi. Dahil sa sakit sa ulo, tumayo si Shenjuan upang mamagitan sa dalawa. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang kanyang pag-ibig kay Lin Yujing. Ngunit ang mga ito ay napag-usapan na nilang dalawa kanina pa. Matapos maayos ang lahat, masayang nag-inuman ang lahat. Pag-alis ni Yujing, hindi niya nakalimutang tawagan si Shenjuan at hilingin na sunduin siya pagkatapos ng kanyang klase sa shooting kinabukasan upang ihatid siya pauwi. Kinabukasan, sinundo rin ni Songnan si Ruhi sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Hindi muna sila umuwi agad at nagstay para magbasa ng libro at uminom ng tsaa sandali. Narinig niyang nagpaplano itong magtanim ng cherry tomato sa isang hardin. Kaya naman, agad itong sinimulan ni Songnan para kay Rui. Sa araw na ito, pumunta rin si Lin Yujing upang kumain kasama ang kanyang mga magulang at si Tio Wang. Pagsapit ng gabi, dahil may lakad sila, naghintay si Shenjuan sa ibaba ng gusali kung nasaan si Yujing upang sunduin siya. Pauwi, sinubukan niyang hawakan ang kamay niya, ngunit hindi niya ito nagawa. Bigla na lang, tumawag ang tatay niya at sinabing dalhin ni Yujing ang kanyang boyfriend upang makilala ito, kaya lalo siyang nagsiselos. Kinailangan siyang bigyan ni Yujing ng halik sa pisngi upang muling sumigla. Kinabukasan, pagdating nila sa paaralan, naghihintay na si Ronghui sa pintuan para kay Shenjuan. Pilit pa rin siyang hinihila nito pabalik sa team upang makahabol sa nalalapit na kompetisyon sa Marso. Ngunit matigas na tumanggi si Shenjuan. Nang gabing iyon, tinawag din ni Ronghui si Lin Yujing para kausapin siya. Ang layunin niya ay hindi nagbago. Iyon ay upang tulungan siya na hilahin si Shenjuan pabalik sa shooting team ng paaralan. Sa araw na ito, narinig din ni Yujing ang tungkol sa kanyang nobyo. Sinabi rin ni Ronghui na isa itong talented na binata. Noong high school, napili na itong sumali sa National Olympic Team upang lumaban. Kaya naman, kailangan ng team ng paaralan ang isang talented na tao tulad ni Shenjuan upang makuha ang prestihiyosong medalya. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, malungkot na pumayag si Eugene. Kinaumagahan, pumunta siya sa bahay ni Shenjuan kasama ang dalawa niyang kaibigan upang kumain. Ang lahat ay kumain at nag-usap ng masaya. Pagkatapos, umuwi na ang bawat isa. Nang gabing iyon, umuwi si Lin Yujing at binuksan ang computer upang tingnan ang mga larawan ng medalya ni Shenjuan. Samantala, siya naman ay nakatayo at tinitingnan ang mga tagumpay na nakamit niya sa shooting. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa isang bahay na matagal ng balak ni Shenjuan na gawing silver jewelry shop. Pagkatapos ay kumain sila at pinag-usapan ito ng detalyado. Pag-uwi, nagtulungan silang apat sa bagong proyekto. Ang lahat ay mukhang abala sa mga gamit na ito. Kinabukasan, habang nasa tindahan si Lin Yujing, biglang dumating si Xinghe. Ang pagdinig sa kanyang kanta ay nagpatawa kay Shenjuan na nasa ibaba dahil sa labis na emosyon. Pagkatapos kumanta, dumilim na. Sa lugar na ito, naiwan na lang ang dalawang magkasintahan na nag-uusap ng lihim. Pagkatapos mag-usap sandali, kailangan ni Lin Yujing na hanapin ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay bumalik siya upang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanilang kabataan. Sa ikalawang pagkakataon nilang mag-usap, nahikayat ni Yujing si Shenjuan na tugtugin ang gitara para sa kanya habang kumakanta siya. Sabay silang kumanta ng maganda sa gitna ng madilim at mapag-isang gabi. Kinabukasan, lahat ng kasama ni Yujing sa silid ay nagpraktikal na. Siya lang ang walang ginagawa kaya nagpatuloy siya sa pagtulog sa bahay upang mag-enjoy sa buhay. Noong hapon, nagpractice ulit siya ng pagbaril ng plastic con kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang resulta ay kabiguan. Pagkatapos, binuksan niya ang tindahan ng pilak na alahas. Isang artista ang tiyuhin. Ginamit niya ang pinakamahusay na alam niya upang alagaan si Shenjuan. Iyon ay upang hayaan siyang sumunod sa kanya, matutong gumawa ng pilak na alahas at magmana ng kanyang kasanayan. Ang tiyuhin ay isang taong nabubuhay sa sarili niyang mundo. Nakatuon siya sa paggawa ng bagay na hilig niya. Siguro, hindi ito naiintindihan ng ibang tao. Ngunit para kay Shenjuan, ang tiyuhin ay isang taong napakabait. Inalagaan niya si Jinghe na wala nang masisilungan. Mula pagkabata, wala na siyang nanay at ang kanyang tatay ay tumakas dahil sa utang. Sila ng kanyang lola ay umaasa sa isa't-isa at madalas na binibisita ng mga taong naniningil ng utang. May bahay si Jinghe ngunit hindi siya makauwi. Kailangan lang niyang magtago sa tindahan ng pilak na alahas ng tiyuhin. Ang pagpaparaya at pasensya ng tiyuhin ang nagpabago kay Jinghe ng paunti-unti. Binigyan niya ito ng normal na buhay. Ngunit sa huli, hindi inasahan ng tiyuhin. Siya mismo ay mapapahamak ng dalawang bata na personal niyang inalagaan. Ang lahat ay nagsimula sa pagpili ng junior shooting team. Ang buhay ng pagsasanay ng shooting team ay hindi pa nasubukan ni Shenjuan. Noong panahong iyon, nagustuhan niya at na-enjoy niya ang lahat. Madalas din siyang i-text ng tiyuhin para tanungin kung kumusta ang kanyang pagsasanay. Nagbahagi rin siya kay Shenjuan ng ilan sa kanyang mga bagong gawa. Ngunit noong panahong iyon, ibinigay ni Shenjuan ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsasanay. Kaya unti-unti na rin siyang hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos sumali ni Shenjuan sa shooting team, si Jinghe na lang ang kasama ng tiyuhin. Unti-unting nakalimutan ni Shenjuan ang kanyang kasunduan
Yuan sa tiyuhin. At isang araw ng malakas na ulan, dahil sa pagmamadali niyang dumating sa kompetisyon ni Shen Juan, mabilis niyang minaneho ang sasakyan. Dahil dito, nagkaroon siya ng aksidente. Mula noon hanggang ngayon, nagdesisyon na si Shen Juan na talikuran ang shooting. Pagkaraan ng ilang araw, nakita ni Lin Yujing si Rong Huai at pinag-usapan ang tungkol kay Shen Juan at narinig ni Shen Juan ang lahat mula sa malayo. Pagkatapos, nag-usap ng sarilinan sina Lin Yujing at Shen Juan. Nagdesisyon na siyang hindi na mag-shooting at hindi niya kailangan na magdesisyon siya para sa kanya. Ang gusto lang ni Yujing ay ang makabubuti para kay Shen Juan. Ngunit ang mga sinabi niya ay nagpagalit sa lalaki kaya umalis ito. Pag-uwi sa tindahan ng pilak na alahas, hinawakan ni Shen Juan ang bagay na una niyang inukit at inalala ang tiyuhin. Kinaumagahan, dali-dali silang nagpunta ni Yujing sa isang lugar. Lumabas na pumunta silang dalawa sa bahay ng tiyuhin upang mag-relax ng ilang araw. Hindi makatulog si Yujing noong gabing iyon dahil sa naririnig niyang mga huni ng daga. Bigla na lang, nagdala si Shen Juan ng gamit para sa kanya. Pagkatapos, nagstay din siya sa silid niya upang protektahan siya mula sa mga daga. Dahil kasama niya si Shen Juan, hindi na natakot si Lin Yujing at nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nang magising silang dalawa, sinimulan na rin nila ang paglilinis ng bodega ng tiyuhin. Bigla na lang, nakakita si Yujing ng isang libro na nang tingnan ni Shen Juan, nakaramdam siya ng kaunting kalungkutan. Noong gabing iyon, nagpasalamat din ang tiyuhin sa kanilang dalawa dahil sa paglilinis ng lugar. Bago matulog noong gabing iyon, naglagay pa si Yujing ng isang melon sa mangkok. Kinabukasan, ang natanggap niya ay isang sariwang bulaklak mula sa kung sino. Pagkatapos, umuwi na silang dalawa ni Shen Juan sa kanilang tinitirhan at pumunta kasama ang kanilang mga kaibigan upang dumalo sa kompetisyon ng mga artistang nag-uukit ng paaralan. Si Lin Yujing ang kinatawa ng team na umakyat sa entablado upang magbigay ng talumpati at ipakilala ang produkto ng kanilang team. Ngunit ang mga hurado ay tila hindi masyadong nagustuhan ang kanilang obra. Nang ipahayag ang mga resulta, kahit na ang grupo ni Yujing ay hindi nanalo ng unang gantimpala, nanalo naman sila ng espesyal na gantimpala. Ang resulta ay labis na ikinatuwa ng mga miyembro ng team. Pag-uwi, biglang kinuha ni Shen Juan ang isang 8-MP drive na iniwan ng tiyuhin. Pagkabukas, naglalaman ito ng isang video kung saan nagsasalita ang tiyuhin tungkol kay Shen Juan. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ng tiyuhin, hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Kinabukasan, tumayo rin si Shen Juan sa harap ng lahat ng manonood upang magsalita tungkol sa tiyuhin. Nagbalik din siya sa pag-ensayo ng shooting at ipinagpatuloy ang kanyang pangarap upang hindi mabigo ang tiyuhin. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, nagalak ang lahat at masigabong pumalakpak. Kinabukasan, formal na nagpaalam sina Shen Juan at Lin Yujing sa tindahan ng pilak ng kanyang tiyuhin. Nang umalis ang dalawa, bumalik din si Xing He doon na may balak. Pagkatapos bisitahin ang puntod ng kanyang tiyuhin, bumalik din si Shen Juan sa pinagsasanayan ng pagbaril. Sa loob, humingi siya ng pahintulot sa kanyang guro para bigyan siya ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili. Tumakbo din ang mga nakababata upang panoorin si Shen Juan na ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagbaril. Ngunit nang hawakan niya ang baril upang kunan, lumitaw sa harapan niya ang imahe ng kanyang tiyuhin. Dahilan upang mawala sa pokus si Shen Juan at pumaltos ang kanyang pagbaril. Nang makita ng guro ang mga nakababata, pinunan niya ito at sinabing hindi karapat-dapat si Shen Juan sa titulong pinakamahusay na tagabaril sa mundo. Nakatanggap si Lin Yujing ng text message mula sa isang kaibigan habang nag-aaral na nagsasabing hindi maganda ang pakiramdam ni Shen Juan. Agad siyang tumakbo patungo sa kanya. Kahit papaano, naibsan ng pagdating ni Lin Yujing ang kanyang kalungkutan. Bago siya dumating, nalaman niyang kinausap ni Shen Juan ang kanyang guro tungkol sa pananatili sa koponan. Sa una, hindi pumayag ang guro dahil 4 na taon na siyang hindi naglalaro. Ngunit nanatiling matigas si Shen Juan sa kagustuhang manatili at humingi ng pagkakataon sa kanyang guro. Kaya pumayag din ito. At pagkatapos noon, formal na nagsimulang magsanay si Shen Juan. Dahil hindi maganda ang kanyang pisikal na kondisyon, hindi siya maaaring gumamit ng tunay na bala. Pinapayagan siya ng kanyang guro na magsanay upang mabawi ang kanyang lakas. Lahat ng kanyang bahagi ay maayos maliban sa kanyang balikat na napakahina. Kaya sinabi ng guro kay Shen Juan na magpahinga na habang maaga. Ngunit hindi siya ganoon kadaling sumuko. Nagpatuloy si Shen Juan sa pagsasanay upang makuha ang paghanga ng kanyang tagapagsanay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy siyang magsanay na lampas pa sa kanyang lakas. Hindi sumuko si Shen Juan dahil ipinangako niya sa kanyang tiyuhin at kay Lin Yujing na ipanalo ang laban para sa kanilang dalawa. Ang kumpanya ni Guxia ay pinagalitan ng matindi ng kanilang nakatataas dahil hindi nila naabot ang kwota. Inakala niyang siya ay tatanggalin sa trabaho, ngunit dumating si Ming Xiu upang iligtas siya mula sa kagipitan. Balik tayo kay Shen Juan, nagsumikap siyang magsanay araw-araw at ang statistical chart ay halos umabot na sa pamantayan. Kinabukasan, formal na pinayagan si Shen Juan na gumamit ng tunay na bala. Ngayon, kailangan niyang makipagkompetensya laban sa kanyang mga nakababata. Biglang may isang nakababata na nagngangalang Ning Yuan ang humiling na tumayo sa tabi ni Shen Juan upang bigyan siya ng presyon sa pagbaril. Sa unang round, nakakuha si Shen Juan ng 4 na puntos. Ngunit mas mahusay si Ning Yuan sa tabi niya dahil nakakuha siya ng perpektong 5 puntos. Sa pangalawa at pangatlong round, mas mahusay pa rin siya kaysa kay Shen Juan. Sa huling round, lahat ay labis na kinabahan. Inilipat si Ning Yuan sa posisyon E upang bumaril. Ngunit nakakuha lamang siya ng 3 puntos. Nang bumaril na si Shen Juan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. At binaril niya ito ng tumpak, nakakuha ng perpektong 5 puntos at nakamit ang kumpletong tagumpay. Lahat ay masayang-masaya para sa kanya, lalo na si Lin Yujing na lumuha pa sa tuwa. Kinabukasan, nagsimula na namang magsanay si Shen Juan at ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa loob ng 1 oras na pagdaraos ng baril. Nalampasan niya rin ang pagsasanay na ito. Ang tanging problema ay medyo nanginginig pa rin si Shen Juan. Kaya
kaya pinabalik siya ng tagapagsanay upang magsimula muli. Napakabilis niyang naabot ang kwota. Ngunit hindi pa rin siya pinapayagan ng tagapagsanay na gumamit ng tunay na bala. Mayroon siyang 5 tunay na bala. Kung makakabaril si Shen Juan ng 5 na sunod-sunod na tama ng may kumpiyansa, kailangan niyang lumapit sa kanya upang kunin ang mga ito. Nagbigay ito ng higit na motibasyon sa kanya na magsanay at subukang buhayin ang apoy sa kanyang puso. Noong hapon, nanatili si Shen Juan upang magsanay sa pagbaril. Ngunit nang lumapit ang tagapagsanay at tingnan ang paghawak niya, nagalit siya at sinigawan ito. Tumagal ng 8 segundo si Shen Juan upang bumaril ng 5 bala, samantalang 4 na segundo lamang ang kwota na itinakda ng tagapagsanay para sa kanya. Kaya hindi siya sumang-ayon at nagbabalak pa rin na papayuhan siyang tumigil sa pagbaril. Ngayon, dinala din ni Shen Juan ang kanyang maleta sa dormitoryo upang manatili kasama ng ilang miyembro ng shooting team. Nagkataon na siya ay nanatili kasama ni Ning Yuan, ang taong may masamang impresyon sa kanya. Pagkatapos, lumabas din ang lahat upang magsanay sa pagbaril. Bigla, hindi inaasahan na ganoon kabilis ang kanyang pag-unlad. Nang lumapit ang tagapagsanay at pinapahinga na ang lahat, nanatili si Shen Juan upang humingi ng pahintulot sa kanyang guro na gamitin ang lalagyan ng bala na dating ibinigay niyang hamon sa kanya. Pumayag din ang guro na gamitin niya iyon. Bumaril si Shen Juan nang may matinding focus, ngunit 3 beses lamang siyang tumama. Inakala niyang nabigo niya ang tagapagsanay. Ngunit sinabi ng guro na simula bukas ay maaari na siyang gumamit ng tunay na bala sa pagsasanay. Dahil nakatama siya ng 3 beses, nalampasan niya ang inaasahan ng guro. Sa kabilang banda, galit na galit si Songnan dahil sa mapanira na manok na tinatawag na dahuang. Matapos ang matagal na paghahabol, nahuli niya rin ito at ikinulong sa hula. Nang makita ni Songnan ang mga puno ng kamatis na itinanim niya para kay Ruyi, siya ay labis na natuwa nang mamunga na ang mga ito. Ngunit nang kainin niya ang isang bunga, agad niya itong iniluwa dahil napakapangit ng lasa dahil sa dumi ni Dahuang. Ngayon, kailangang umuwi ni Lin Yujing ng ilang araw at bago siya sumakay ng eroplano, hindi niya nakalimutang yakapin ng mahigpit si Shen Juan. Pag-uwi niya at makita ang kanyang ina, agad siyang tinanong kung nakikipag-date ba siya kay Shen Juan. Ayaw na niyang itago pa kaya sinabi niya ang totoo na nakikipag-date sila. Nang marinig ito, labis na nagalit ang kanyang ina dahil hindi sinunod ni Lin Yujing ang inayos niya. Ang layunin ng pagpapauwi niya sa kanyang anak ngayon ay upang lipatin siya sa isang paaralan sa ibang bansa para mag-aral. Hindi sumang-ayon si Lin Yujing sa inayos ng kanyang ina, kaya mariin siyang tumutol. Ngunit pinilit pa rin siya ng kanyang ina na umalis. Wala nang masabi si Lin Yujing at umalis siyang umiiyak. Agad na nag-impake si Lin Yujing at nagtungo kay Shen Juan. Dahil gayon, sa tabi lamang niya, hindi na niya mararamdaman ang takot at kalungkutan dahil sa ibang mga bagay. Pagkalipas ng ilang araw, formal na pumasok sa qualifying round ang competition team ni Shen Juan. Dahil 3 tao lamang ang pipiliin upang lumaban. Kaya kailangan ngayon ng bawat isa na magsumikap upang makakuha ng tiket para sa kompetisyon na ito. Pagkatapos ng 5 rounds, natanggal ang 3 walang pangalan sa map. Matagumpay na nakuha ni Shen Juan ang tiket kasama ang kanyang 2 teammate dahil siya ang pangunahing karakter. Nakipagkita muli si Lin Yujing sa kanyang ina. Sinubukan pa rin ng kanyang ina na pilitin ang kanyang anak na pumunta sa ibang bansa at sundin ang kanyang kalooban. Ngunit hindi sumang-ayon si Lin Yujing dahil malaki na siya at may karapatan ng magdesisyon. Habang nag-aaway ang mag-ina, nagkasakit ang ina ni Lin Yujing at kinailangang isugod agad sa emergency room. Nang lumabas ang doktor at sabihin ang kalagayan ng kanyang ina, labis na nag-alala si Lin Yujing. Hindi niya inakala na ganoon kalala ang sakit ng kanyang ina. Kinabukasan, kailangang pumunta ang koponan ni Shen Juan sa Jiangcheng University para magsanay para sa competition. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Lin Yujing na tumakbo patungo sa kanyang kasintahan upang magpaalam. Maghihintay siya doon para sa araw na mag-uwi siya ng medalya. Pagdating sa training ground ng Jiangcheng Youth Team, nagulat ang team ni Shen Juan sa sharpshooter nila. Nagkabisahan ang 2 panig sa pamamagitan ng shooting competition. Sa unang laro sa pagitan ng 2 team captain, hindi naging mahusay si Ning Yuan dahil nakakuha lamang siya ng 3 puntos. Samantala, ang captain sa Jiangcheng ay nakakuha ng perpektong 5 puntos. Kailan lang umakyat si Shen Juan sa driver seat para maibalik ang patas na puntos para sa kanyang team. Nang tumawag siya kay Lin Yujing kinagabihan, hindi siya naglakas loob na mag-video call at lumipat sa isang ordinaryong tawag. Natatakot siyang kapag nalaman ni Shen Juan na siya ay nasa ospital. Mag-aalala ito at makakaapekto sa kalidad ng kanyang laro. Kaya, kailangan ni Lin Yujing na gawin ito. Nang sumunod na mga araw, nagpraktis ng husto si Shen Juan kasama ang kanyang team upang maabutan ang iskor ng kalabang team. Isang gabi, biglang tumawag si Shen Juan sa nakatatandang kapatid ni Lin Yujing dahil inakala niya may nangyayaring masama kay Lin Yujing. Nalaman niya na ang ina ni Lin Yujing ay may sakit at nasa ospital. Hindi nagtagal, nakipagkita si Shen Juan sa kanyang coach upang humingi ng ilang araw na bakasyon upang ayusin ang ilang issue na may kaugnayan sa kanyang damdamin. Nang marinig ito, pinayagan siya ng coach na magbakasyon sa isang kondisyon. Matapos ayusin ang kanyang personal na issue, kailangang talunin ni Shen Juan ang Group A ng Jiangcheng University. Bagamat alam niyang napakahirap nito, sumang-ayon pa rin siya sa coach. Pagkatapos, agad na umuwi si Shen Juan upang makita si Lin Yujing. Sa kasalukuyan, hindi maganda ang kalagayan ni Lin Yujing. Ngunit buti na lang at nakauwi siya sa tamang oras kaya medyo nabawasan ang kalungkutan ni Lin Yujing. Matapos siyang matulog, umalis si Shen Juan at kinausap ng pribado ang kanyang ina. Nanatiling matigas ang kanyang loob na huwag hayaang maging malapit si Shen Juan sa kanyang anak dahil iniisip niyang dahil sa kanya kaya nagkakaganyan si Lin Yujing ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Shen Juan sa lugar ng pagsasanay. Ngunit tila nanginginig pa rin ang kanyang kamay kapag humahawak ng baril. Ito ang kahinaan ni Shen
Shen Juan. Nang pumasok ang coach, binigyan din niya ito ng mga pangunahing pagsasanay upang palakasin ang kanyang mga braso. Pagkalipas ng ilang araw, ito na ang huling araw ng pagsasanay. Ngayon, muling nagharap sina Ning Yuan at Shen Juan. Sa kompetisyon, isa lang ang mananalo, kaya sa pagkakataong ito, nanalo si Ning Yuan laban kay Shen Juan. Kinabukasan ay araw ng kompetisyon kaya pinapahinga na ng coach ang lahat. Ngunit hindi umuwi si Shen Juan at nanatiling nagpatuloy sa pagsasanay. Kaya nang makita ito ni Coach Lee, medyo natuwa siya. Kinabukasan, idinaos na ang kompetisyon. Maraming tao ang dumagsa rito, lalo na ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. Nang si Shen Juan na ang sumabak sa kompetisyon, nakuha niya ang ika-negatibo 8 pwesto, na labis na nag-alala sa kanyang mga kasamahan. Pagdating sa decisive shot para makita kung sino ang makakapasok sa finals, nagsumikap si Shen Juan at nakakuha ng 48 puntos at nakuha ang ika-negatibo 6 na pwesto. Dahil dito, nakapasok siya sa susunod na round. Lahat, lalo na si Lin Yujing, ay labis na natuwa nang makita si Shen Juan na umusad sa susunod na round. Naging napakakomplikado ng final round dahil may isang member ang natanggal mula sa bawat team. Biglang nagtabla si Wang An at Shen Juan sa puntos, kaya kailangan nilang magkaroon ng playoff upang matukoy kung sino ang makakakuha ng third place. Sa unang laro, tabla pa rin silang dalawa sa score na 3-3. Nakakuha si Wang An ng 4 na puntos sa kanyang pangalawang turn sa pagbaril. Nagdagdag ito ng pressure kay Shen Juan. Ngunit hindi siya nag-alala at nagpatuloy sa pagbaril, tumama ng 5 beses. Lubos na humanga ang mga manonood. Bagamat hindi na panalunan ni Shen Juan ang championship, napakagaling niya pa rin at naiuwi niya ang third place para sa universidad. Kinabukasan, pumunta si Guxia sa ospital upang hanapin si Mingxiu. Hinila niya rin ito sa ibang lugar upang ayusin ang isang napakahalagang issue sa video. Nag-uusap ang dalawa nang dumating si Lin Yujing at tinawag na kuya si Mingxiu. Nang marinig ito, tulalang nagulat si Guxia. Ngayon lang niya nalaman na kapatid pala ni Lin Yujing si Mingxiu. Kinabukasan, sa opisina, kinuha ni Mingxiu ang kanyang telepono at inanyayahan si Guxia na maghapunan. Agad naman siyang pumayag dahil hindi niya kayang labanan ang kagwapuhan nito. Noong hapon ding iyon, umuwi si Guxia sa kanyang silid at pumili ng pinakamagandang damit para sa dinner date nila ni Mingxiu. Ngunit nang pumunta siya sa kumpanya upang makita siya, sinabi niyang abala siya na lubos na ikinababa ng loob ni Guxia. Nang umakyat si Mingxiu sa kanyang office, bumuhos ang ulan sa labas. Alam niyang walang payong si Guxia, kaya tumakbo siya palabas at pinayungan ito. Pagkatapos, naghapunan silang dalawa. Samantala, nag-post si Xinghe ng isang malabo na post kinabukasan. Habang nag-uusap sina Lin Yujing at Shen Juan, bigla nilang nabasa ang balita na masama ang sinasabi tungkol kay Shen Juan sa online. Ayon sa kanyang hinuha, alam niyang si Xinghe ang may kagagawa nito. Agad na tumakbo si Shen Juan sa universidad upang makita si Coach Lee. Nakarinig siya ng usapan sa pagitan niya at ng provincial team habang nakatayo sa labas ng pinto. Humiling din ang coach sa provincial team na hayaan si Shen Juan na manatili at nangakong liliwanagin ang hindi magandang rumor tungkol sa kanya. Nang pumasok siya, pinapunta lang siya ng coach para magsanay at hindi na nagdagdag pa ng marami. Sinunod naman ni Shen Juan, ngunit ngayon, nagsasanay siya kasama si Lin Yujing doon upang bigyan siya ng motivation. Pagkatapos ay nagpahinga silang dalawa at masayang kumain ng hilaw na instant noodles habang nag-uusap. Kinabukasan, biglang nakita ni Shen Juan si Xinghe doon. Pumunta lang siya roon na mailayuning makipag-away kay Shen Juan. Gusto pa niyang suntukin siya sa isang laban tulad ng nangyari 3 taon na ang nakararaan. Ngunit iba na si Shen Juan ngayon, kaya hindi na lang niya ito pinansin at umalis agad. Kinabukasan, dumalo si Shen Juan sa defense meeting kasama ang mga propesor. Samantala, pumunta si Lin Yujing kasama ang dalawang kaibigan sa tindahan ng pilak ng tiyuhin upang makita si Xinghe. Pagkapasok pa lamang ng tatlo, sinimulan na nilang batikusin siya gamit ang masasamang salita na nagpagalit kay Xinghe. Nagtatapos na rito ang bahaging ito. Salamat sa inyong suporta sa akin itong mga nakaraang araw. Nawasa ay magkaroon kayo ng maraming kalakasan upang suportahan ang aming team. Magkita-kita tayong muli sa susunod na mga bahagi. Paalam at hanggang sa muli.